Patuloy po nating tinututukan ang Senate Flix na may pamagat na Makisig at Mayumi. Alam nyo na kung sino si Makisig. At saka ito pong si Mayumi, yung nakikita nyo po dito sa ating harapan. Pero wag po kayo magpapadala sa bigodet balbas. Meron pong banat, ito pong si Alan Peter Cayetano ngayong araw po na ito matapos niyang magsalita ng wika ng Diyos, sabay banat kay Senator Lacson na binubuhat niya ang kanyang sarili. Kasi sabi nitong si Alan Peter Cayetano, si Senator Lacson daw nagpapakalat ng kasinungalingan at siya naman ang nagpapakalat ng katotohanan. Bago natin puntahan ang detalye tungkol dyan, may mga balita pa po tayong ibang puntahan. Una, good news. Inutos po ng ating gobyerno sa Meralco na ibalik ang 9,506,566,556 pesos or equivalent average refund rate for all customer classes in the amount of 0.3448 per kilowatt hour. Kumukonsumo kami ng mga 1,600 kilowatt per hour, kaya probably ibabalik sa amin monthly mga 300 or 400 pesos siguro, no? Ganun siguro yung mangyayari. Malaking bagay na rin yun, mga tol. The refund scheme and implementation period shall be within 6 months or until such time that the amount of over recovery shall have been fully refunded to its customers. Ang i-expect po natin dito, mga tol, if complied, ibabawas po yan sa mga buwanan po natin bill sa Meralco, no? Sa ibang balita, ito naman, medyo nakakatawa ito, mga tol. Kasi si Mayor Kerwin Espinosa, ang Albuera Mayor ngayon sa Leyte, nagpahayag po ng mga sumusunod. Nagbigay po siya ng matinding babala sa kanyang mga kababayan sa Albuera. Ayon sa kanya, Batman is back to arrest drug addicts and drug pushers within municipality of Albuera. Watch out. Natatawa ako kasi, mga tol, aminado po itong drug addict no? Ikukulong niya sarili niya. Pero baka naman nagbagong buhay na, no? Sa kabuuan ng picture na yan, may hawak pa nga siya niyang baril. Ang ganda. Ang ganda nung hawak niyang baril. Mukhang nag-sport shooting si Mayor Kerwin Espinosa, no? Tapos sa iba pang balita, si Secretary Gibo Teodoro meron pong matinding pahayag sa mga taong gobyerno. Sabi po dito sa balita ng News 5, dapat mag-resign. Nanawagan si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. sa mga opisyal ng gobyerno, lalo na sa mga halal na opisyal na magbitiw sa pwesto kung papanig sila sa China sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Teodoro, tungkulin ng mga opisyal na ipagtanggol ang konstitusyon at ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kung taliwas umano ang kanilang paninindigan, sinabi niyang maaari silang magbitiw o questionin ito sa Korte Suprema, no? Alam naman natin ang mga tinatamaan lang dito, mga tol, yung mga makachina Pero merong dating opisyalis ng ating gobyerno, si Professor Clarita Carlos, sabi niya, hindi tayo dapat pro-China nor pro-US. Dapat pro-Philippines tayo. Tama naman. Kaso lang, ang katotohanan, sino ba ang tunay na kaibigan sa ngayon? Hindi naman tayo pro-USA actually. Tayo po'y doon lang sa tama at dapat. Tama yung ginagawa ng USA sa atin sa kasalukuyan, kaya in return, bigyan din natin ng tamang pagtugon. Ang China, ano ba ang ginagawang tama, partikular sa West Philippine Sea? Wala. Tayo po'y lagi na lamang kaliwat kanan inaabuso, no? Lagi po tayong binubuli ng China diyan po sa sarili po nating lugar, ang West Philippine Sea, kung saan meron po tayong karapatan, no? Nandiyan po ang ating economic zone. Tapos exclusive economic zone. Tapos bubulihin tayo lagi ng China. Kaya hindi ko rin mawari minsan ng laman ng kaisipan ng ibang mga tao, kapwa natin Pilipino Kaya sana
kung meron lang talagang hiya itong mga tao na ito na lantaran po talaga na naratibo ng China ang mas pinapakalat, pinaniniwalaan, pinaninindigan, sana magbitiw na lamang po kayo sa inyong mga posisyon eh. Katulad ng panawagan po na ito nitong si Secretary Gibo Teodoro. At puntahan na po natin ito pong topic natin. Sa Inquirer.net, ayon po dito sa balita nila, sabi ni Senator Lacson, baka doon pa ako malunod sa tubig baha. Ito po kasi ay tugon ni Senator Lacson ngayong araw po na ito sa naging imbitasyon sa kanya kahapon nitong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi talagang very aggressive si Senator Lacson, mga tol. Hindi niya talaga tinatantanan ito pong si Alan Peter Cayetano ngayon. Inaaraw-araw niya talaga. No? Kung titingnan po natin yung timeline ng kanyang Facebook page, sunod-sunod oh. Yan balikan nga natin ito. Simulan na natin dito sa July 26. Taguig Goes Infra Projects Update number 4. Number 4 na ito 2 different projects, 2 distinct appropriations, 2 different technical descriptions and locations, 2 different contractors but sharing the same photo for billing purposes. Status both billed and collected. Tapos, noong July 26, meron pa rin po siyang pinost, be not afraid. When one's integrity is attacked, his character is revealed and tested. The guilty bargains and pleads. The innocent stands his ground and challenges his attacker on even terms. Alam naman natin kung sino po ang pinatatamaan niya dito. No? Tapos July 27, meron na naman po siyang post. Taguig Goes Infra Projects Update number 5. Before some preacher dismisses sharing photographs to bill and collect in Taguig's anomalous infra projects as an isolated case, there are more of the same in our files. All this and more, including the proof of the money trail, will find their way to the Ombudsman soon. Sunod-sunod dyan, mga tol. Sabi niya pa noong July 28, we won't relax. We will kalkal pa more. Detalye ng mga maanumalyang infra project sa Taguig nasa Ombudsman na. Just as we thought last year, the Bulacan was the microcosm of flood control project anomalies. Taguig is something else. Employing old and new tricks like passing off an illegal reclamation project as slow protection structures with several ghost projects, cases of double appropriations, recycled photos belonging to past and already completed contracts to bill and collect for new ones, all controlled by one person dating as far back as 2019. Referring po iyan kay Alan Peter Cayetano. Tapos July 29, ito naman po ang post niya. Delicious na detalye sa mga maanumalyang infra project sa Taguig, mailalantad sa darating na Blue Ribbon hearing. Malicious pero delicious. Bumigay na yata kung ano-ano ang pinagsasasabi. The public may partake of the delicious part if they watch the Blue Ribbon Committee hearings where the details of the truth behind the 5 Taguig case studies that we submitted to the Ombudsman will be exposed. Tuloy-tuloy lamang, mga tol. Napaka Mike Enriquez ang datingan. Di natin sila tatantanan. Ganun ang ginagawa ngayon nitong si Senator Ping Lacson. Hindi niya tinatantanan si Senator Alan Peter Cayetano. July 30, nag-post siya. Ceasefire my put. Anong uri ng tao ang magde-declare ng gyera? Toyga ng dala at laway ang bala? Pag nakompront ng bomba, magre-request ng ceasefire? Pabulong pa? Kasi di umano, meron daw pong 5 inikutang senador sa majority itong si Alan Peter Cayetano para manawagan na mag-focus na lang muna daw sila sa trabaho, wag politika. Tapos, July 31, eto na, nireveal na ni Senator Lacson yung mga sinasabi niyang ebidensya. Ang kalakaran sa Taguig, kontrolado ng isang tao. Ipinapakita ng ecosystem sa Taguig na itinatalaga na ng maaga ang mga proyektong pang-infrastruktura sa mga paboritong contractors habang inaasahang susunod ang district engineer
sa mga utos ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Tapos, kanina may pasaring siya sa kanyang Facebook page pa rin. A wise man once said, wise men speak because they have something to say. Fools speak because they have to say something. It's hard to imagine, ayon kay Senator Lacson, that more than 2,300 years after his death, the great Greek philosopher Plato could foresee how the loudest fool of our time would confront the corruption issues in his bailiwick. No? At talagang hindi lang dyan natapos yan, mga tol. Ito na nga yung naging sagot ni Senator Lacson sa naging imbitasyon na ito. Kasi kahapon, sabi ni Senator Cayetano, I will continue to invite not only Senator Lacson, not only the staff, but everyone. Iba kasi yung sa papel-papel, iba yung sa picture-picture. Tingnan nyo yung budget. Pumunta kayo sa lugar. Makikita nyo nandyan talaga yung project at magaganda. Ang sagot naman ni Senator Lacson dyan ngayong araw na ito, saka na lang pag maayos na ang flood control program sa Taguig. Matagal na akong walang practice mag-swimming. Baka doon pa ako malunod sa tubig, baha. Sabay tawa si Senator Lacson. E yan ay sinagot naman ni Senator Alan Peter Cayetano sa kanyang live selling kani-kanina lamang. No? At dito nga niya sinabi na siya ay nagpapakalat ng katotohanan, samantala si Senator Lacson daw ay nagpapakalat ng kasinungalingan. O panoorin, pakinggan po natin itong sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano. Dami nagte-text sa akin at tinatanong kung ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Wala naman. Alam nyo naman Wala namang ganung sitwasyon na hindi nangyari sa Taguig na ikaw ay may kasalanan. Eh baka tinutukoy mo yun nangyari sa Senado? Eh ang Senado, Pasay, di ba? Eh ikaw naman talaga may kasalanan din doon. Pero yung sa Taguig, ikaw lang ang sinisisi dyan o tinuturo dyan ni Senator Lacson. Yun naman, since May 11, alam nyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Wow! Focus muna sa trabaho? Eh samantala nung nakaraan, panay atake kayo sa gobyerno. Ngayon, tulong-tulong na lang muna. Porket ikaw na ngayon yung sinesentro ng investigasyon na pinangungunahan ni Senator Ping Lacson? Mahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin. Eh, hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director. Ayun, wala tuloy. Sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Eh, ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming. Baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha, sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan. Yan ha. Pag panay kasinungalingan, ang nakakalunod, yung katotohanan. Awa ng Diyos. Yung 30, 40 years ago. Pagkakasinungalingan daw, ang nakakalunod doon, katotohanan. No? Binubuhat ni Alan Peter Cayetano yung kanyang sarili dito sa totoo lang. Pero tingnan natin, kasi sa huli, ebidensya naman ang titingnan. Hindi naman mga testimonya ng inaakusahan. O bahagi ng ebidensya ang testimonya, pero hindi sapat. Pagka merong mas malakas na ebidensya, katulad ng mga physical evidence at documentary evidence, tatalunin ng testimonya na ngayon pinagmamalaki ni Alan Peter Cayetano na siya para bang may integridad at laging nagsasabi ng katotohanan. So, na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waist, hanggang dibdib,
no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan, no? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano nung martial law pa, pero na-implemento around 2001 yung road dike. And then panahon po ng Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain... We, hindi ko lang na-share yung live streaming nung isang kapitan dyan sa inyo. Sa live stream na yon, lintik yung baha, umabot ng hanggang baywang. Naka-live yung kapitan, City of Taguig. Kaya wag mong palabasin na parang walang baha dyan sa inyo at ikukumpara mo pa yung ibang syudad. Eh dito sa amin sa Pasig, may mga pagbaha pero mabilis nawawala ang pagbaha. Ewan ko dyan sa City of Taguig. Kasi yung napanood ko doon sa, oy, si Honda Vega, nandito na, salamat. At nauubos na yung manonood ni Top 1. Balik-balik ka lagi Baka pwede pang magdala ka pa ng mga tangang DDS. Kasi kumukonti na yung manonood kay Top 1, magtatagumpay na kayo mga tol. Pagka wala nang manonood kay Top 1, di titigil na ako. Malapit na kayo magtagumpay. Kakaunti na lang eh. Pagka hindi natin na-sustain ito, di tagumpay ang mga DDS. Napatigil nyo na si Top 1, at least meron naman akong souvenir na kay YouTube. May dalawa na akong silver play button. areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon. Pangalawa po, business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam to ni Senator Lacson, maraming side stories. So, ayoko pong madamay-damay, medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus, wala naman po tayong magagawa doon, kung hindi, as he does his worst, we will do our best. Wow! As he spread Galing magsalita, no? As he does his worst, we will do his best. Naku ng teteng naman na yan. Parang kapanipaniwala talaga ang mga sinasabi mo. Alan Peter Cayetano, kaso lang, kilala ka namin. Hindi mo kami mabubola. Ang mabubola mo lang, yung mga tatanga-tangang katulad ni Honda Vega. lies, we will spread Ayan, truth. Having said that, panahon di ba? Si Lacson daw, nagpapakalat ng kasinungalingan. Siya naman daw magpapakalat ng katotohanan. Anak ng teteng na yan. Di ba kinikilabutan ito si Alan Peter Cayetano sa kanyang mga sinasabi? na ilahad. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So, pumunta ka sa doktor, una, para malaman po anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So, kung everyday, ang sasabihin lang natin, sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo namang walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, di syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So, hindi lang po ako Parang totoo yung sinasabi niya eh. Malalaman namin ang katotohanan, Alan Peter Cayetano, kinalaunan. Kasi sa ngayon, may mga ebidensyang ipinapakita si Senator Ping Lacson, hindi lamang mere statement. Hindi siya katulad mo na nagsasalita lamang. Kasi kung totoo talaga, bakit ka pa mag-iimbita? Ang gawin mo, videohan mo na yon, nandun ka mag-live stream. Di ba mga tol? Kung ako kay Alan Peter Cayetano, total, pag nagla-live stream siya, hawak niya cellphone ng ganyan. Ang gagawin ko, bibili ako ng ulansi, tapos gimbal, para itatripod mo lang ng ganun, and then afterwards, magbablog ka na, doon mismo, sa lugar na sinasabi ni Lacson na mali siya, ay na inaakusa niya, at sasabihin mo sa kanya,
Mali ka. Ha? Mali ka kasi ito yung sinasabi mo eh. Eh bakit di mo gawin yon? Ba't puro salita lang ang ginagawa mo, Alan Peter Cayetano? Paulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po. Sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, Naku po. lift it up to God, Naku po. pray, Naku po. magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang ating mga next step as a community. Doon ako parang kinilabutan, ano? Kasi nagsasalita na naman siya ng salita ng Diyos. Pero hindi naman natin nakikita sa mga ginagawa niya. Ito yung typical na tao mga tol na puro salita pero ang produkto ng gawa iba. O, anong masasabi nyo dito sa mga pinagsasasabi ni Alan Peter Cayetano? Paki-comment nyo na lamang dyan sa chat area at comment section. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat doon tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.